Si Maria ay nakaramdam ng kaba habang inilalapag ang kanyang resignation letter. Ang trabaho niya sa matchmaking agency na Kapwa Pag-ibig ay mukhang magdadala ng gulo. Ang mahigpit na patakaran na itago ang madilim na sikreto ng mga kliyente ay bumabagabag sa kanya, siguradong magdurusa ang mapapares niya. Ngunit lingid sa kaalaman ni Maria, ang araw na nagpasya siyang umalis ay siya ring araw na guguho ang kanyang mundo. Sa gitna ng pagkalito, tinawagan niya ang kanyang matipuno at gwapong fiancé na akala niya'y kanyang kanlungan, ngunit tanging mahabang dial tone ang sumagot. Bago pa siya makabawi, tumunog muli ang telepono. Galing sa real estate company, ang boyfriend niyang si Marco, ay naibenta na pala ang pinaplano nilang bahay sa Tagaytay at naglaho na parang bula. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Maria ay tumangkad siya ng 1 metro dahil sa sungay na ipinatong sa kanya. Ang tiwala niya sa mga lalaki at pangarap sa pamilya ay biglang nagkalamit. Sa modernong buhay, maraming dahilan kung bakit umiiwas ang mga kabataan sa pag-aasawa. Yung mga walang stable na trabaho sa Manila ay pakiramdam na layers pa. Yung may maayos na karera naman ay iniisip na hindi na mahalaga ang asawa at anak. Si Maria, sa edad na 29 at single since birth, ay isang halimbawa. Pinili niya ang single life, ibinubuhos ang oras sa sarili at sa kanyang mga plano, mag-ipon taon-taon para pag-retire ay makapag-travel sa Mediterranean. Ngunit ang pangarap na iyon ay nangangailangan ng tiyaga sa kasalukuyang trabaho bilang isang kawani ng gobyerno sa munisipyo ng San Isidro. Sabi nila, ang pagiging kawani ng gobyerno ay nasa ilalim ng lipunan, walang kwenta. Pagod na parang kalabaw pero kakarampot ang sahod, walang kapangyarihan. Minsan pa nga, kailangang seluhin ang galit ng taong bayan tulad ng timbang maduming tubig na ibinuhos kay Maria dahil sa inis ng kung sino. Samantala, sa kanyang opisina, si Mayor Guzman ay nag-scroll sa Facebook nang makita ang isang balita, isang mayor sa kabilang probinsya ay matagumpay sa kanyang matchmaking campaign para sa mga hopeless romantic na kabataan. Ang dami ng puso at shares ay ikinaiinggit ni Mayor Guzman. Kahit ayaw niyang nakikipagkompetensya, madali siyang mapaikan kapag natatalo. Agad siyang nagpasya na magtayo ng sarili niyang proyektong tulong kasal, umaasang makakuha ng publisidad para sa muling pagtakbo. Kakaisip pa lang ng plano, ipinatupad na agad ni Mayor. Hindi nagtagal, puno na ng posters ang buong munisipyo kung saan nagtatrabaho si Maria. Ngunit si Maria, na naamoy pa rin ang imburnal mula sa timba kanina, ay walang pakialam. Sa opisina ni Maria, abala ang lahat sa paglilinis ng crime scene. Hindi pa nawawala ang amoy nang dumating ang bagong problema. Si Boss Reyes, napansing hindi pa bumabalik si Maria, ay tumawag. At nalaman niyang ang ringback tone ni Maria para sa kanya ay tahol ng aso. Nagkatinginan sila, mabigat ang hangin. Pilit na ngumiti si Boss Reyes. Sabi niya sa sarili, hindi siya piken, pero sinamantala niya ang pagkakataon para hikayatin si Maria na ilabas ang lahat ng sama ng loob. Parang nabunutan ng tinik, naglabas ng mahabang litanya ng hinaing si Maria, sinisisi si Boss Reyes sa gitna ng opisina. Nawala ang ngiti ni Boss Reyes. Nang mapagtantong lumampas na siya, ngumiti na lang si Maria ng may kumpiyansa. Ngunit imbes na, okay lang, ang natanggap niya ay desisyong, okay lang, lumipat ka, ililipat siya sa bagong tatag na matchmaking office. Pagpasok sa bagong opisina, masamang kutob ang naramdaman ni Maria. Ang mga bago niyang kasama, may naghihintay mag-retire, may naka-maternity leave, at isang binatang naghihintay ng susunod na civil service exam. Malinaw na wala siyang maaasahan. Biglang bumalik ang masakit na alaala, 3 taon na ang nakalipas. Noong nasa Kapwa Pag-ibig pa siya, kinailangan niyang pagtakpan ang kliyente, na nauwi sa pagka-ospital ng isang babae sa ospital ng Maynila dahil sa pang-aabuso ng asawang ipinaris niya. Kinikilabutan pa rin siya sa alaala. Ang dati ng marupok na tiwala niya sa kasal ay lalong nawasak ng taksil niyang ex na si Marco, nang malamang nagkasungay siya sa mismong bahay na pinapangarap nila. Ang traumang iyon ang nagtulak sa kanya sa pagiging kawani ng gobyerno, naghahanap ng kapayapaan. Kasabay nito, si Mayor Guzman,
Habang kumakain ng pansit at nanunood ng balita, ay nanlaki ang mata nang makita ang report tungkol kay Mateo, isang mangingisda mula sa liblib na isla ng Pulong Paraiso. Isang binata, medyo kakaiba ang itsura, at tila nawalan na ng pag-asa sa pag-ibig. Isang matapang na ideya ang pumasok sa isip niya, kung matutulungan si Mateo na makahanap ng mapapangasawa, malaking PR boost iyon. Aksyon agad. Pumunta si Mayor Guzman sa meeting room ni Maria. Inirekomenda si Mateo bilang VIP client. Si Mateo ay isang maliit na social media sensation sa lugar, kaya kung mabaygo sila, malaki ang pinsala sa opisina. Sa madaling salita, bawal magkamali si Maria at ang kanyang tagpi-tagping team. At dahil si Maria lang ang may karanasan sa matchmaking, ginawa siyang hepe ng grupo. Ang premyo kapag nagtagumpay, napakalaki. Kahit ayaw ni Maria sa matchmaking, ang laki ng premyo at ang pangako ni Mayor na malilipat siya ng departamento ay nakabulag sa kanya. Determinado siyang tapusin ang misyon. Kinagabihan, nag-research siya online tungkol kay Mateo. Sikat pala ito sa Pulong Paraiso, hindi lang online kundi pati sa totoong buhay dahil sa pagiging matulungin sa kapwa. Kinabukasan, bumiyahe si Maria papuntang Pulong Paraiso para makipagkita kay Mateo. Ngunit natigilan siya sa nakita, isang lalaking puno ng mga peklat ang katawan, may hawak na bolo na iwinawasiwas. Natakot si Maria, inakalang siga, kaya tumakbo siya hanggang sa maligaw. Hindi niya alam, ang lalaking mukhang siga ay ang kanyang kliyente. Mabuti na lang at nakita siya ng kapitan ng barangay at tinulungan siyang mahanap ang bahay ni Mateo. Matapos ang usapan, nalaman ni Maria na hindi interesado si Mateo sa pag-aasawa. Pinalaki lang ng media ang anggulo para sa clicks. Paulit-ulit na tumanggi si Mateo, pero hindi sumuko si Maria. Si Mateo ang tanging pag-asa niya para makatakas sa kasalukuyang sitwasyon. Nakiusap siyang payagang magpalipas ng gabi para magkaroon pa sila ng oras mag-usap. Nang gabing iyon, hindi alam ni Mateo kung ano ang gusto ng tagalungsod na tulad ni Maria, kaya naghanda siya ng masaganang pagkaing dagat, inihaw na isda, sinigang na hipon. Napahanga si Maria sa galing niyang magluto. Ang pagdating niya ay nagdulot ng pagtataka sa dalawang pamangkin ni Mateo, siya na ba yung pakakasalan ni Tito? Pagkatapos kumain, nag-usap sila sa tabing dagat. Dahil hindi sila magkakilala, naikwento ni Maria ang tungkol sa pagkakasungay niya kay Marco, kaya nawalan siya ng tiwala sa pag-ibig. Pero nakita niyang iba si Mateo, mabait siyang tao. Ang problema lang ay ang buhok niyang kulot at medyo magaspang na itsura. Sa huli, inalok ulit ni Maria ang form, pero tumanggi pa rin si Mateo. Iniwan na lang ni Maria ang form at nag-ayos na para umalis. Ang prioridad ni Mateo ay ang kanyang mga pamangkin at mga kapitbahay. Ngunit, hindi inaasahan, nagbago ang isip ni Mateo at pinirmahan ang form. Kasabay nito, nakatanggap si Mayor Guzman ng kakaibang request, isang bagong lipat na empleyado ang nagpupumilit na mapunta sa team ni Maria. Ito ay walang iba kundi si Marco, ang taksil niyang ex. Paglabas ni Maria ng opisina, nabangga niya si Marco sa lobby ng munisipyo. Nagulat siya, tapos nagalit. Isang malakas na sampal ang damapo sa mukha ni Marco. Sakto namang dumating si Mateo. Hinawakan ni Maria ang kamay ni Mateo at buong tapang na sinabi, "Baka hindi mo alam, pero malapit na akong ikasal sa iba." Narinig ito ni Marco, nagpaalam na lang at umalis. Si Mateo naman, akala totoo, ay tuwang-tuwa at gusto nang magtakda ng petsa ng kasal, uuwi raw agad para ibalita sa mga taga-isla. Pag-akyat ni Maria sa opisina, nalaman niyang si Marco pala ang bago niyang kasamahan, boss. At nabuking na rin ang tungkol kay Mateo bilang kliyente. Gulong-gulo na ang lahat. Kinagabihan, kumakain si Maria sa paborito niyang karinderya nang maalalang naiwan ang cellphone sa opisina. Bumalik siya para kunin ito at naabutan ulit si Marco. Sinubukan siyang kausapin ni Marco, pero malamig siyang tinalikuran ni Maria. Isa lang ba siyang babero o may iba pang dahilan? Kinabukasan, lumipat na si Mateo sa pansamantalang tirahan para sa mga empleyado sa San Isidro. Naglilinis si Maria ng kwarto nang dumating si Marco at nag-alok ng tulong.
Kung gusto mong gawin, gawin mong mag-isa, inis na sabi ni Maria sabay alis. Dumating si Mateo kasama ang dalawang pamangkin. Sinalubong sila ni Maria. Tuwang-tuwa ang mga bata sa bagong kwarto. Nagkaroon sila ng masayang salo-salo para sa paglipat. Pagkatapos kumain, inihatid ni Mateo si Maria. At muli, nakasalubong nila si Marco. Para siyang multo. Agad na nag-akto si Mateo bilang protective husband, hinawakan ang kamay ni Maria para ipamukha kay Marco. Ngunit inilahad ni Marco ang kamay, nagpakilalang siya ang bagong team leader. Hiyang-hiya, nakipagkamay na lang si Mateo kay Marco at umalis kasama si Maria. Sa opisina, nagsimula na silang pumili ng posibleng date para kay Mateo. May mayamang babae na naghahanap ng toy boy, may mukhang pera na gustong sustentuhan ng boyfriend. Walang matino, tinulungan ni Maria si Mateo sa questionnaire. Nakapagtataka, gusto niyang mag-asawa pero pinili niya ang tipo na gustong gawin ang lahat mag-isa, mga katangiang katulad ng kay Maria. Samantala, ininterview nila ang unang kandidato, isang sikat na YouTuber. Agad na, naamoy, ng matandang kasamahan ni Maria ang pagka-plastic, pinaghihinala ang gusto lang gamitin ni Maria si Mateo para sumikat. Matapos tanggalin ang halos lahat, isa na lang ang natirang kandidato, si Mina. Sa kanya na lang nakasalalay ang lahat ng pag-asa. Biglang ipinagyabang ng isang kasamahan ang asawa niya, na nagpaalala kay Maria noong ipinagluluto pa siya ni Marco pag-uwi niya galing trabaho. Sakto namang tumawag si Mateo, nakikiusap na tulungan siya ni Maria bukas para maghanda sa date nila ni Mina. Masayang pumayag si Maria. Nagsimula ang practice date. Ang fashion sense ni Mateo ay talagang baduy to the highest level. Nag-alala si Maria. Matapos ang mahabang pagpili, nakahanap din sila ng maayos na damit. Nagkaroon sila ng masayang kwentuhan. Mula sa malayo, pinapanood sila ni Marco, na pabuntong hininga na lang. Kinabukasan, si Ana, kapatid ni Marco, ay pinipilit ng ama na maghanap ng mapapangasawa, kaya humihingi ng tulong sa kuya niya. May koneksyon pala itong si Marco. Gumamit siya ng impluwensya para arkilahin ng isang buong coffee shop, kumuha ng mga aktor. Sa labas, naghihintay si Ana sa traffic light ng may construction worker na aksidenteng nakahulog ng gamit. Sakto namang dumating si Mateo na may plansadong buhok, at bagong damit at sinalo ang helmet. Pero nasundan ito ng isang timba ng maruming tubig. Basang-basa ang damit niya para sa date. Nag-alala si Ana sa tumulong sa kanya, pero mas inintindi ni Mateo ang maliit na gallows sa kamay ni Ana. Mabilis siyang nagbigay ng band-aid at nagmamadaling umalis para maligo, kundi mahuhuli siya sa date nila ni Mina. Nang makita si Mateo na nawalan ng magandang damit at bumalik sa pagiging kulot ang buhok, nagduda ang team ni Maria. Pero dumating na si Mina, kaya kailangan na nilang kumilos. Matapos ang ilang hirap, nagkaroon din ng mapag-uusapan sina Mateo at Mina. Sa hindi malamang dahilan, nagpasya silang magkamayan at maging magkaibigan na lang. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Maria si Mateo sa paborito niyang karinderya. Naikwento ni Mateo na mabait, maalaga, daw si Mina, pero magkaiba sila ng pananaw sa family meal. Gusto ni Mina na pribado lang iyon para sa kanilang dalawa, habang si Mateo naman ay naniniwalang ang pagkain ay dapat ibinabahagi sa kahit sino, pati kapitbahay. Dahil lang sa pananaw sa pagkain, hindi sila nagkatuluyan. Samantala, niyaya ni Ana si Marco na kumain ng Chicken Joy sa Jollibee. Ang kwento ng pag-ibig at paghahanap ng kapares sa San Isidro ay lalo pang nagiging komplikado. Lumalabas na ang mapait na katotohanan 3 taon na ang nakalipas ay ibang-iba pala. Ang babaeng nakita ni Maria kasama si Marco noon ay si Ana pala, ang kanyang kapatid. Hindi maintindihan kung bakit hinayaan lang nilang dalawa na manatili si Maria sa maling akala ng ganoon katagal nang walang paliwanag. Tinutulak din ni Marco si Ana na mag-asawa na. Pero nag-aalangan ito kung ang mga lalaki ba sa labas ay talagang gusto siya o ang kayamanan lang ng pamilya nila. Masyadong komplikado, kaya sinabi ni Marco sa kapatid na subukan na lang humanap ng kahit sino. At sa sandaling iyon, ang imahe ni Mateo ang pumasok sa isip ni Ana. Kinabukasan,
Habang naglalakad si Mateo kasama ang dalawang pamangkin sa San Isidro, nakita nila ang isang school bus na nasaroon sa gitna ng kalsada. Dahil sa kanyang likas na kabaitan, hindi siya nagdalawang isip na tulungan ang guro na ihatid ang mga bata sa paaralan. Ang nakakatuwang eksenang ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga dumaraan, kasama na si Ana na nagkataong napadaan at si Maria na nasa malapit din. Pag-uwi, mabilis na kumalat sa local social media ang mga litrato ni Mateo na tumutulong sa mga bata kaninang umaga. Doon lang napagtanto ni Ana na iyon pala ang mabait na lalaking tumulong sa kanya noong nakaraang araw. Isang masayang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Samantala, ang support team sa munisipyo ay nagsimula ng mag-alala, kung lalong sumisikat si Mateo, baka maaga siya ng ibang matchmaking agency. Walang pag-aalinlangan, nagmamadaling pumunta si Maria sa bahay ni Mateo para makipag-usap. Sa kabutihang palad, buo ang tiwala ni Mateo kay Maria at wala siyang balak na lumapit sa iba. Sakto namang tumunog muli ang doorbell. Ang nasa labas ay walang iba kundi si Ana. Natigilan si Maria nang makita ang babaeng matagal na niyang inakalang umagaw sa kanyang dating kasintahan. Ngunit hindi pa iyon ang pinakamasama. Dahil ang multong hindi matahimik na si Marco ay sumulpot din, na parang ayaw pa uli sa kasiyahan. Kahit sa pinakamasamang bangungot ni Maria, hindi niya inaasahan ang eksenang ito. Mahigit 2 taon niyang sinubukang burahin ang masakit na alaala. Isinantabi muna ang lahat. Pumunta si Ana doon para magpasalamat kay Mateo. Pagkatapos magpasalamat, agad na hinimok ni Marco ang kapatid na umalis. Wala na ring masabi si Maria, tumalikod siya para lumabas nang makitang naghihintay si Ana. Napakatenso ng usapan ng dalawang babae. Malamig na sinabi ni Maria na wala siyang pakialam sa dahilan nilang magkapatid. Ngunit sumagot si Ana, natatakot ka lang na marinig ang totoong dahilan. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Maria ang mga salitang iyon hanggang sa makauwi siya. Naalala niya ang araw na iyon, ang araw na nagpasya siyang umalis sa Kapwa Pag-ibig. Tinawagan niya si Marco pero hindi ito sumasagot. Maya-maya lang, tumawag ang real estate company para sabihing na ibenta na ni Marco ang bahay nila at naglaho na ito. Labis na sakit ang naramdaman ni Maria, naniwala siyang pinagtaksilan siya ng walang awa. Sa kabilang banda, tinawag ni Ana ang kanyang kuya at diretsahang sinabi, "Kuya, ipares mo ako kay Mateo." Akala ni Marco ay nagbibiro ang kapatid, ngunit seryosong-seryoso si Ana. Kinabukasan nga, isang bagong kandidato ang idinagdag sa proyekto para kay Mateo si Ana. Nang marinig ito, mariing tumutol si Maria. Pakiramdam niya ay galing sila sa magkaibang mundo at baka masaktan lang si Mateo. Ngunit hindi sang-ayon si Marco. Giit niya, mabait naman si Ana, walang problema kung ipapares sila. Nang marinig mula sa ex na mabait ang headrace na umagaw ng boyfriend, kumukulo ang dugo ni Maria. Sinabon niya si Marco, sinabing huwag nang magkunwaring nag-aalala pa sa kanya, at umalis ng galit. Samantala, natuklasan ni Mateo na may sobrang pera sa loob ng basket ng prutas na bigay ni Ana. Nagpasya siyang puntahan ito para isauli. Nang malaman ni Ana na darating ang lalaking type niya, masaya siyang tumakbo para salubungin ito. Pagkakita pa lang, agad na iniabot ni Mateo ang sobra. Akala ni Ana ay tatanggihan niya ito, ngunit sinabi ni Mateo, hindi ito sapat. Natigilan si Ana ng ilang segundo. Akmang kukuha pa siya ng pera nang magsalita ulit si Mateo, hindi ito sapat. Dahil ang pasasalamat mula sa puso ay walang katumbas na halaga. Mahilig talaga itong maglaro ng salita. Pagkasabi nito, marahan niyang inilagay ang sober sa kamay ni Ana at tumalikod na. Nang makatagpo ng bihirang lalaking hindi interesado sa pera niya, napangiti si Ana, iniisip na si Mateo talaga ang tipo niya. Nang gabing iyon, matapos masermonan ni Maria, pumunta si Marco sa paborito nilang karinderya, naglalasing para malunod ang kalungkutan, habang nakatitig sa luma nilang litrato noong ikakasal pa sila. Nagkataon naman, ito rin ang lugar na madalas puntahan ni Maria kapag nagugutom. O baka hindi nagkataon, baka sadya siyang nagdadrama doon para hintayin si Maria. Nang makita si Maria, lumapit si Marco ng paika-ika,
humihingi ng tawad. Ngunit para kay Maria, tapos na ang lahat. Ang huling paumanhin ay hindi na kayang paghilumin ang sugat. Pakiramdam niya ay sinusubukan lang ni Marco na pag-aanin ang kanyang konsensya. Ano pa bang maayos ngayon? Sakto namang paalis na si Maria nang ibunyag ni Marco ang nakakagulat na katotohanan. Tatay ko, ang nagbenta ng bahay natin bago ang kasal. Bangkarote ang pamilya namin noon. Hindi ko alam ang gagawin ko, kaya nakiusap ako kay Ana, nagawa ng paraan para lumayo ka sa akin. Nabasag ang boses ni Marco. Nawalan ako ng kumpiyansa. Natatandaan mo ba sa matchmaking company, sinabi mong ang mga rank na tao ay desperasyon lang ang naghihintay. Ayokong mahirapan ka sa piling ng isang rank na tulad ko. Pagkasabi nito, bumagsak si Marco dahil sa kalasingan. Mabuti na lang, hindi malaman kung saan nanggaling, nandoon din si Mateo. Sa tulong ni Mateo, naiuwi ng ligtas si Marco. Pero, naiuwi, for formality lang, dahil pagkaalis ni Maria, bamulong si Mateo, nakakapagod buhatin tong lalaking to. Hindi naman tayo ganoon ka-close. Imbes na buhatin, kinaladkad na lang ng malakas na mangingisda si Marco pauwi. Pag-uwi, paulit-ulit na iniisip ni Maria ang sinabi ni Marco. Tinanong niya ang sarili, kung nalaman niya ang buong katotohanan 3 taon na ang nakalipas, kaya niya kayang harapin at ayusin ang lahat. Kaya niya bang simulan ang buhay may asawa nang walang-wala? Kinabukasan, nagkita ulit sila ni Mateo sa daan. Nagpasalamat si Maria sa paghatid nito kay Marco kagabi. Ngumiti si Mateo at inabutan si Maria ng baon na siya mismo ang nagluto. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-aalinlangan, tinanong ni Maria, ano ang iisipin mo kung malaman mong pwede kang ikasal sa isang babaeng sobrang yaman? Aba, maganda yun, sagot ni Mateo. Sinong hindi gugustuhin ang babaeng maraming pera? Pero, dagdag niya, ang pagiging galing sa mababang antas ay hindi nangangahulugang mas mababa rin sila. Hindi ako ganoong klase ng tao na tumitingin sa pera. Nang marinig ang tapat na sagot, gaman ang loob ni Maria. Pagkatapos, itinuro ni Mateo ang sasakyan ni Maria, flat ang gulong mo. Ayos pa naman to kahapon. Sinilip niya ang CCTV sa malapit at may nakita siyang kainahinalang tao na lumapit sa sasakyan. Ngunit para hindi mag-alala si Maria, sinabi na lang niyang baka kusa itong umimpis. Pagbalik sa opisina, dumating na rin si Ana dala ang kanyang kumpletong application form. Nang silipin ni Maria ang form, halos hindi siya makapagsalita. Ang mga isinulat ni Ana ay perpektong naglalarawan kay Mateo. Hindi rin itinago ni Ana ang kanyang intensyon, sabik na sabik siyang magkaroon ng date kay Mateo. Sakto namang dumating ang isang makulit na kliyente si Gina. Kada kalahating oras ay tumatawag ito para itanong kung kailan siya mahahanapan ng mayamang asawa. Kapag hindi matawagan, dumidiretso siya sa opisina. Pagkatapos ng mahabang paliwanagan, matigas pa rin ang pananaw ni Gina. Sa lipunang ito, pera lang ang kailangan. Lahat naman ng lalaki, pare-parehong walang kwenta. Habang nauubusan na ng pasensya si Maria sa kliyente, mabuti na lang at tumawag si Mateo, na nagsilbing kanyang rescue. Tumawag siya para sabihin na ayos na ang sasakyan ni Maria at para yayain itong mag-dinner pagkatapos ng trabaho. Pagkababa ng telepono, napansin ni Mateo ang CCTV sa malapit. Marahil, dahil dito, malalaman na kung sino ang sumire ng gulong. Nang gabing iyon, sa paboritong kainan, namangha ang lahat sa bagong empleyado na may pambihirang galing sa paghiwa ng sashimi. Sa ilang bihasang hiwa lang, nakagawa siya ng napakagandang plato ng hilaw na isda. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Mateo, ang ating bida. Lumalabas na nakita niyang naghahanap ng staff ang kainan kaya nag-apply siya. Lubos na nagulat si Maria sa kanyang pagdating, ngunit natuwa rin siya para kay Mateo. Samantala, si Ana naman ay nakatitig sa litrato ni Mateo sa kanyang telepono, puno ng pag-aalala. Natatakot siyang baka tanggihan siya ni Mateo dahil sa kanyang mayamang pamilya, o baka makaramdam ito ng pagiging mababa. Nang marinig ang hinaing ng kapatid, halos hindi na naman makapagsalita si Marco. Ngunit napagtanto niya na malaki ang papel na gagampanan ni Maria dito.
Magsasalita kaya ng mabuti si Maria tungkol kay Ana. Pagkatapos mag-usap, gumawa sila ng kakaibang desisyon, magtutulungan sila para paghiwalayin sina Mateo at Ana. Para masaya ang lahat, ang gulo ng logic. Pagkatapos ng trabaho, ikinwento ni Maria kay Mateo ang tungkol kay Ana. Hindi importante kay Mateo ang background o yaman. Ang gusto lang niyang malaman ay kung anong klaseng tao si Ana. Dahil naayos na ang mga dating hindi pagkakaunawaan, sinabi ni Maria kay Mateo na mabuting tao si Ana. Bukod pa roon, buo ang tiwala ni Mateo sa pipiliin ni Maria, kaya itinuring na niya si Ana bilang isang potensyal na mapapangasawa. Sa labas, aksidenteng nakita ng intern na si Benjo ang kliyenteng si Gina na nakikipagkita sa ipinapares sa kanya isang mas matandang lalaki nang walang pahintulot mula sa opisina. Ang lalaki ay 41 anyos, nagyayabang tungkol sa kanyang 20 bilyong won na taunang kita, may sariling bahay at 5 kotse. Nang marinig ito, nagningning ang mga mata ni Gina dahil pasado ito sa kanyang mga requirement. Sa isang tingin lang, alam na ng lalaki na naghihirap ang pamilya ni Gina at nandito siya para manghuli ng mayamang asawa. Ngunit para sa kanya, okay lang iyon, basta't susundin ni Gina ang kanyang mga kondisyon, panatilihin ang timbang na 45 kilo, bago o pagkatapos manganak, hindi pwedeng magpagupit ng maikli dahil ang ari-arian niya ay dapat laging maganda. Nainsulto si Gina sa mga salitang iyon, akmang aalis na nang hawakan siya nito. Mabuti na lang at dumating sina Maria at Mateo, dahil nakita si Benjo. Agad na sinisi ng lalaki sina Maria sa pag-leak daw ng impormasyon. Habang hindi alam ang gagawin, biglang nagsalita si Benjo. Inanunsyong Verify lang niya, walang 20 bilyong kita ang lalaking ito. Puro yabang lang. Nang mabuking, wala nang nasabi ang lalaki kundi umalis ng galit. Umupo si Maria katabi ni Gina at ibinahagi ang sariling karanasan. Dati, akala ko rin, isang lalaking galing sa mayamang pamilya lang ang makakapag-alaga sa akin. Pero sa huli, naghiwalay kami dahil din sa estado na iyon. Tiningnan niya si Gina at sinabing, pagkatapos ng lahat, natutunan ko na ang estado sa buhay ay madaling magbago, pero ang tunay na pag-ibig lang ang nananatili magpakailanman. Nang marinig ang tapat na payo ni Maria, tila natauhan si Gina sa kanyang kamangmangan. Kinabukasan, kinausap ni Maria si Marco, sinabing hindi mahalaga kay Mateo ang background, ang tanging iniisip nito ay kung gaano katagal tatagal ang relasyon. Nang marinig ito, napaisip si Marco, iniisip ko rin yan. At sa tingin ko, kaya ko na rin yang gawin ngayon. Tila bahagyang natunaw ang yelo sa pagitan nilang dalawa. Si Ana naman, sa wakas ay nagkaroon na ng lakas ng loob na i-heart ang litrato ni Mateo sa social media. Akala mo ay umaayos na ang lahat, ngunit ang buhay ay hindi parang fairy tale. Nang gabing iyon, pagbalik ni Maria sa kainan, bigla niyang nakita si Mateo na sumasakay sa isang mamahaling kotse kasama ang 2 di kilalang lalaki, papunta sa isang malaking mansyon. Sa loob, masaya siyang nakikipag-usap sa isang lalaking mukhang T-sermon ng isang kumpanya. Hindi kaya, itinatago niya ang kanyang tunay na pagkatao. Dahil sa iniisip, hindi makapag-focus si Maria sa meeting kinaumagahan. Bigla niyang naalala ang mga peklat sa likod ni Mateo. Noong unang pagkikita nila, mukha siyang tulisan. Paano kung totoong ang tulisan si Mateo? Biglang nag-imagine si Maria ng eksenang nakikipag-away si Mateo sa mga siga, at isa sa kanila ay may hawak na tubo at hinampas siya sa ulo. Ay. Napasigaw si Maria, nakalimutang. Nasa meeting pa siya. Lahat ng tao ay napatingin sa kanya. Hiyang-hiya, mabilis siyang nag-iba ng usapan. Paglipat ng eksena, biglang dumating si Gina sa opisina para mag-apply bilang intern. Lahat ay nagulat, marahil, matapos siyang tulungan noon, nagkaroon na siya ng magandang impresyon sa marriage support team, kaya nag-apply siya. Si Mayor Guzman naman, tuwang-tuwa dahil may dagdag na libreng manggagawa. Pinaupo si Gina malapit kay Benjo para gabayan ito. Pagkatapos ay welcome ang bagong miyembro, sumakit na naman ang ulo ng team dahil wala pa ring bagong aplikante. Dati, may isa o dalawa, ngayon ay wala na talaga.
Pagkatapos mag-analyze, napansin nilang ang mga huling nag-apply ay tumawag sa telepono. Mabilis na nahulaan ni Gina, baka may problema ang website kaya hindi makapag-submit. Tama nga siya. Ang problema ay nasa matandang empleyadong malapit nang mag-retire na siyang naka-assign sa web provider. Agad siyang inutusan ni Marco na ipaayos ito agad. Ngunit walang sumasagot sa tawag. Hindi nila alam kung nalugi na ba ang provider o naloko lang ang kasamahan nila. Ang kailangan ngayon ay maayos ang website nang hindi nalalaman ni Marco. Nakiusap ang matandang empleyado sa lahat na tulungan siya. Sa ganitong sitwasyon, kailangan talagang magtulungan. Nagbigay ng utos si Maria, ang matandang empleyado ang magbe-verify kung bangkarote na nga ba ang provider. Ang mga intern na sina Benjo at Gina ang maghahanap ng bagong provider, ang mas nakatatandang kasamahan ang sasagot sa mga tawag. Teka, anong gagawin ni Maria? Ang trabaho niya ay gumawa ng bagong poster para makahikayat ng aplikante, at bantayan si Marco. Nang mag-alok si Marco na sumama, hindi tumanggi si Maria, na ikinatuwa naman ito. Sa photo studio, naghihintay si Mateo sa makeup artist para sa photoshoot. Naalala niya ang gabing iyon, kasama ang dalawang lalaki papunta sa tea sermon. Sinabi nito na matagal na siyang hinihintay ni Mateo, pero umiiwas ito. Dahil ba natatakot kang maalala ang araw na iyon? Kapag nakikita mo ako, kaya ka umiiwas, tanong ng lalaki. Ngunit hindi ba dapat kong gawin ang obligasyon ko, para sa kapakanan niya? May tinutukoy na ibang tao. Sumagot si Mateo ng may determinasyon, ako na ang bahala sa nakaraan ko. Mukhang masaya naman ang tea sermon, na umalis na si Mateo sa isla at naghahanap na ng mapapangasawa. Sinabi niyang tumawag lang si Mateo kung kailangan ng tulong. Balik sa kasalukuyan, dumating na ang makeup artist. Pagkakita kay Mateo, sobrang na-excite ito. Ang pinakamalaking hilig niya ay gawing idol ang mga mukhang ordinaryo. Si Mateo ang challenge na hinahanap niya. Kasabay nito, nakumpirma ng matandang empleyado, sarado na nga ang web provider. Kailangan na talagang humanap ng bago. Nagkataon naman, ang tiyuhin ni Gina ay isang magaling na web developer. Itong si Gina, kabago-bago pa lang pero ang galing ng mag-solve ng problema. Ang tiyuhin ni Gina ay isang It King, kayang humawak ng 6 hanggang 7 monitor ng sabay-sabay. Balik kay Mateo, pagkatapos ng magic ng makeup artist, para na siyang ibang tao. Pagkakita sa bagong anyo ni Mateo, natulala si Maria ng ilang segundo. Hindi malaman kung nasobrahan lang sa inspirasyon ang makeup artist, pero ang puti ng mukha ni Mateo, parang nilagyan ng 1 kilong pulbos. Kayang talunin lahat ng whitening filter sa TikTok. Sa sobrang pagkabigla sa mukhang multo, gumawa ng dahilan si Maria para makatakas muna. Samantala, pinuntahan na ni Gina ang kanyang tiyuhin. Ngunit ayaw nitong magbukas ng pinto dahil tapos na ang oras ng trabaho niya. Naisip ng grupo na kailangan nila ng pain para lumabas ito. Naalala ni Gina ang napakabihirang custom mechanical keyboard na binili ng tatay niya, 2 lang ang ganoon sa buong mundo. Inalok niya ito sa tiyuhin kapalit ng tulong. Nang marinig ang tungkol sa keyboard, agad na nagliwanag ang mga mata ng tiyuhin at pumayag na tumulong. Puno pa rin ng pagdududa si Maria, hindi pa niya kayang tanungin si Mateo. Sakto namang biglang lumitaw si Mateo pagkatapos mag-retouch. Oh my gulay, ang gwapo. Sa tamang makeup, na nag-enhance sa kanyang mga features, hindi maitikom ni Maria ang bibig. Kung sino man ang nanglay sa makeup artist kanina, gumawa na ng apology letter. Ngayon, handa na ang modelo, photoshoot na lang ang kulang. Ang kaso, si Mateo ay hindi marunong kahit mag-selfie, paano pa kaya ang mag-post ng propesyonal? Kahit anong pilit ng photographer, para pa rin siyang tuod. Siguro kailangan ng tutulong sa kanya para magka-emosyon, suhestyon ng photographer. At sino pa nga ba ang mas bagay kundi si Maria? Nang makita ito, napanganga si Marco, halatang ayaw niyang magkaroon ng litratong magkasama sina Maria at ang karibal niya. Agad siyang nag-volunteer, ako na. Ako na ang tutulong sa kanya, na ikinatahimik ng lahat. Sabi nga, action speaks louder than words. Nagsimula silang maghawak kamay ni Mateo,
kunwari sweet sa harap ng camera. Kakaiba ang sweetness na ito, nakakatawa at awkward para sa lahat, pero sa huli, nakakuha rin naman ng ilang magagandang litrato si Mateo. Samantala, dumating na sa opisina si Tito Rick, ang introvert na it-uncle. Mukhang hindi kapansin-pansin, pero kapag trabaho na ang usapan, ibang klase siya. Gamit lang ang F12 at ilang linya ng code, agad niyang natuklasan na may hindi autorisadong pumasok sa server at nagnakaw ng impormasyon. Ngayong alam na ang sanhi, madali na lang ayusin ang problema. Umaasa ang lahat na matatapos ito agad dahil pabalik na sina Maria at Marco. Pagkatapos mag-imprenta ng poster, pabalik na sana sina Maria at Marco nang bumukas ang pinto ng opisina. Kinabahan ang lahat, akala'y si Marco na. Ngunit isa lang palang bagong aplikante. Pagkakita pa lang sa babae, ang puso ni Tito Rick na puro algorithm at code lang ang laman ay biglang nagka-error. May gana pa kaya siyang mag-ayos ng website? Sa kabilang banda, kinailangan ni Maria na ay delay pa ng kaunti ang pagbalik ni Marco. Niyaya niya itong hintayin ang mga poster at isabay na ang pagdidikit. At saka, nag-aalangan niyang sabi, kung libre ka mamayang gabi, pwede ba tayong kumain? Siyempre, hindi tatanggi si Marco. Pumunta sila sa karinderya ni Aling Nena kung saan nagtatrabaho si Mateo para magdikit ng poster. Sa kainan, pinakiusapan ni Maria si Marco na magdikit sa labas para makausap niya ng sarilinan si Mateo. Gayunpaman, hindi pa rin niya magawang direktang itanong ang tungkol sa pagkatao nito, kaya ibinaling niya ang usapan sa pagrehistro ni Ana. Oras na para bumalik si Marco sa munisipyo para mag-report kay Mayor Guzman. Ilang minuto na lang ang natitira para sa team sa opisina. Dahil sa deadline, todo bigay na si Tito Rick. Buong suporta rin ang team, may nagbabantay sa labas, may tumutulong mag-check. At sa wakas, sa mismong pagpasok ni Marco, naibalik na sa ayos ang website. Ngayon, natanggap na ni Mateo ang notification mula kay Ana sa system, ngunit hindi pa siya pumipili. Sakto namang dumating din si Ana sa kainan para makipagkita sa kanya. Hindi mo ba ako gusto? Mausisang tanong ni Ana. O may tinatago ka bang sikreto? Yung dalawang bata, anak mo ba talaga sila sa iba? Sumagot si Mateo ng diretsahan, paano mo nalaman, na ikinasamid ni Ana. Nagbibiro lang pala siya, ngunit seryosong sinabi ni Ana, gusto talaga kita, Mateo. Wala akong itatago sa'yo, kaya sana masabi mo rin ang sikreto mo. Kasabay nito, bumalik si Marco para itanong kay Maria ang tungkol sa dinner. Natigilan si Maria, nakalimutan niyang niyaya niya lang ito para mag-delay. Nang makita ang pagkailang ni Maria, hindi na siya pinilit ni Marco. Alam niyang sumama lang si Maria sa kanya buong araw para tulungan si Tito Rick. Dapat tumulong din ako, bilang team leader, sabi ni Marco. Ngunit sumagot si Maria, nagawa mo ang tama nang magtiwala ka sa team mo at naghintay. Medyo gaman ang tensyon sa pagitan nila. Pagkatapos, naglakad-lakad sila sa baybayin na dati nilang pinupuntahan noong college pa sila. Naalala ni Maria, ginamit ni Marco si Ana noon para may aya siyang lumabas, tapos iniwan niya ang kapatid para masolo siya. Sa coffee shop malapit doon unang nagtapat si Marco kay Maria. Napakaganda ng mundo nila noon, pakiramdam nila'y malalampasan nila ang lahat basta't magkasama sila. Biglang nagsalita si Maria, sorry, Marco. Kung nalaman ko man ang lahat noon, siguro hindi ko rin matatanggap. Tiningnan niya ito ng may komplikadong emosyon. Pero marami nang nagbago ngayon. Tayo, manatili na lang tayong magka-opisina, okay. Gusto sanang humanap ni Marco ng pagkakataon para magsimula ulit, ngunit mariin nang tumanggi si Maria. Pagkatapos magpaalam kay Marco, naglalakad ng mag-isa si Maria nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Natakot siya, akmang tatakbo nang biglang sumulpot si Mateo. Pakiramdam niya'y hihimatayin na siya, ngunit dahil kay Mateo, nakauwi siya ng ligtas. Kinabukasan, sa meeting, inamin ni Marco na alam niyang tinulungan ng team si Tito Rick, pero hindi na niya ito palalakihin pa. Ang isyu ngayon, gusto na ring sumali ni Tito Rick sa matchmaking office, at umaasa siyang si Maria ang mag-aasikaso sa kanya, ibig sabihin,
hahanapan siya ng kapares. Samantala, hindi malaman kung paano, napadpad si Tito Rick sa kainan ni Mateo. Nang makita ang mga poster, nagtanong siya kay Mateo ng tips sa pakikipag-date. Sa dinami-dami ng mapagtatanungan, sa kapwa niya rin, single, siya lumapit. Nagkwentuhan sila hanggang gabi. Sa wakas, nagkalakas ng loob si Tito Rick na ay, heart, ang litrato ng babaeng nakilala niya sa opisina, si Gina. Sakto namang nandoon din sina Maria at Marco para sumuporta. At ang maganda pa, tinanggap din ng babae, si Gina, ang alok. Tuwang-tuwa ang lahat, nang makitang masaya si Maria, akmang makikipag-appear si Marco, pero bigla namang humawak sa kamay ni Mateo si Maria. Napanganga na lang si Marco. Naganap na rin ang unang date ni na Tito Rick at Gina. Ngunit dahil sa pagiging introvert, hirap pa ring magsimula ng usapan si Tito Rick. Hindi niya inaasahan, kinakabahan din pala si Gina. Para silang mga high school students sa unang date nila. Pero nakakatuwa pa rin. Dahil magkasundo naman ang kanilang personalidad, tahimik ang isa, madaldal ang isa, unti-unti silang nag-open up sa isa't isa. Sa wakas, nagkaroon na ng unang successful match ang marriage support team. Pag-uwi ng gabing iyon, nagulat si Mateo nang makitang broken-hearted ang kanyang pamangking babae na nasa elementarya. Pagkatapos makipag-usap, sinabi ng bata, sa pag-ibig, ang pinaka-importante ay ang tamang panahon. Nang marinig iyon, parang may na-realize si Mateo. Agad siyang tumakbo para hanapin si Maria at umamin ng nararamdaman. Ngunit, bago pa siya makapagsalita, may napansin siyang kaina-hinalang tao sa malapit. Hinabol niya ito ngunit hindi naabutan. Nang dumating si Maria, nakitang mukhang takot si Mateo, agad niya itong niyakap ng mahigpit. Kasabay nito, si Ana, matapos tingnan ang mga lumang social media post ni Mateo, ay natuklasang wala pala siya sa Pulong Paraiso 5 taon na ang nakalipas. Ano nga ba talaga ang tunay na pagkatao ni Mateo at bakit napaka-misteryoso nito? Hindi malaman kung sino ang nakaaway ni Maria, pero kinaumagahan, ang kotse niya ay may nakapintang, "Umalis ka." Maya-maya lang, dumating na ang mga pulis. Nakuha ang video ng sospek mula sa dashcam, ngunit hindi makita ng malinaw ang mukha nito. Para hindi masyadong mag-alala si Maria, sinabi ni Officer Reyes na maraming kabataan ngayon ang mahilig sa paninira, baka walang masamang intensyon. Iimbestigahan nila ang lahat ng CCTV sa paligid at ibabalita kay Maria ang resulta. Pagkaalis ng mga pulis, na-curious si Maria sa gustong sabihin ni Mateo kanina. Pagkatapos ng ilang pag-aalangan, nagkwento si Mateo, "Gusto kong sabihin ang tungkol sa nakaraan ko, 5 taon na ang nakalipas." Noon, si Mateo ay isang masipag na bumbero. Ngunit matapos ang isang malaking sunog, nag-resign siya at lumipat sa isla para mamuhay ng tahimik. Ang mga peklat sa likod niya ay mula sa aksidenteng iyon. Tinanong din ni Maria ang tungkol sa mga lalaking nakasot na naghanap sa kanya. Sila pala ang mga sekretaryo ng T-sermon na iniligtas ni Mateo sa sunog. Nang marinig ang kwento, lubos na naunawaan ni Maria si Mateo. Pareho silang may mga multo ng nakaraan. Gayunpaman, naniniwala siyang tama ang ginawa ni Mateo nang magligtas siya ng buhay, hindi siya tulisan gaya ng inakala niya. Nagpasalamat si Maria sa pagtitiwala ni Mateo. Gabi na rin, kailangan ng umuwi ni Maria. Habang naglalakad, naalala niya ang yakap ni Mateo kanina. Bakit ang init ng pakiramdam na iyon? Kinabukasan, dinala ni Maria ang kotse sa mekaniko. Sinabi nitong masyado ng luma ang sasakyan. Kahit ayusin ngayon, masisira din yan sa ibang parte, sabi ng mekaniko. Marahil ito ang unang kotse ni Maria, puno ng alaala. Ngunit pinayuhan siya ng mekaniko na bumili na lang ng bago. Ang bagong kotse, mapapatibok muli ang puso mo. Parang hindi lang kotse ang tinutukoy ng mekaniko. Marahil naunawaan din ni Maria na lahat ng bagay, pati pag-ibig, ay may expiration date. Mahirap bitawan ang nakaraan, ngunit hindi rin dapat isantabi ang bagong simbuyo ng damdamin. Tinitigan niya ang luma niyang kotse, nag-iisip ng malalim. Paglipat ng eksena, pagdating ni Maria sa opisina, nandoon na si Ana. Pumayag na pala si Mateo na ay, heart back,
si Ana. Sobrang excited si Ana, gusto niyang iset agad ang date nila. Sa sobrang pagmamadali ni Ana, hindi na nakasingit si Maria. Parang hangin lang na dumaan si Ana, iniwan si Maria na tagapamahala pero walang magawa. Dumating din si Marco na may magandang balita, inaprubahan ni Mayor Guzman ang dagdag pondo para sa opisina bilang pagkilala sa unang successful match, at para na rin ay pressure silang mapabilis ang pagpapares kina Ana at Mateo. Samantala, si Mateo ay nasa himpilan ng pulisya, tinatanong ang update sa kaso. Mukhang maingat ang sospek, sinira muna ang mga CCTV bago kumilos at nawala sa blind spot. Bagamat may isang video na nakakuha sa kanya, matatagalan pa bago ito ma-analyze. Pumunta si Maria sa kainan para hanapin si Mateo pero wala ito. Pagkatapos makipag-usap kay Aling Nena, napaisip siya, ano kaya talaga ang intensyon ni Ana kay Mateo? Isinantabi niya ang pagdududa at tinawagan si Mateo para sabihing ang date nila ni Ana ay sa weekend. Hindi siya pupunta, is-send na lang niya ang oras at lugar. Nagbatian sila ng mapayapang weekend. Umaasa si Maria na magtatapos ang weekend sa magandang balita mula kina Mateo at Ana. Dumating ang araw ng date. Sinundo ni Ana si Mateo gamit ang kanyang mamahaling kotse. Sa loob ng sasakyan, dahil laging tapat si Ana sa kanya, gusto ring maging tapat ni Mateo. Sinimulan niyang ikwento na isa siyang bumbero 5 taon na ang nakalipas. Ngunit bago pa niya masabi ang dahilan ng pag-alis, sunod-sunod na ang kwento ni Ana, hindi na siya nakasingit. Pumunta sila sa isang eleganteng restaurant para mananghalian. Napansin ni Mateo na walang ibang customer. Nagtaka siya, baka malugi ang restaurant. Hindi niya alam, nireserba pala ni Ana ang buong lugar para sa kanila. Kasabay nito, si Maria ay pakiramdam na may sumusunod pa rin sa kanya. Ginawa niyang pain ang sarili, pumasok sa isang bookstore, at doon nahuli ang sumusunod sa kanya. Pagkatapos ng paliwanagan, tumawag ang lalaki sa isang numero para sabihing nahuli na siya. Nang marinig ni Maria ang boses sa kabilang linya, nagulat siya si Mateo. Nag-alala pala ito kaya pinakiusapan niya ang kaibigan, si Benjo, na bantayan siya. Ngunit masyadong halata si Benjo kaya nahuli agad. Narinig ni Ana ang usapan ni Maria sa telepono at tinanong si Mateo kung ano iyon. Nang makita ang pag-aalala ni Mateo kay Maria, medyo nasaktan si Ana. Buong date, lagi siyang nakatingin sa telepono, parang may hinihintay na mensahe. Sa kabilang banda, si Marco ay kumakain mag-isa sa karinderya nang biglang dumating si Maria kasama si Benjo. Akala ni Aling Nena ay bagong prospect ni Maria si Benjo, kaya agad niyang pinaalis si Marco para daw makapaglaro kasama ang mga pamangkin ni Mateo at mabigyan ng privacy ang dalawa. Yun pala, bodyguard lang si Benjo. Naisip ni Aling Nena na isali na lang si Benjo sa matchmaking program. Ngunit umamin si Benjo na mabilis magsawa siya sa relasyon. Agad na sinabi ni Aling Nena na hindi siya magandang partido, makakasakit lang siya. Gayunpaman, magaling mambola si Benjo. Kaya kahit naiinis, nag-flirt pa rin sila ni Aling Nena. Naramdaman ni Maria na na-oop siya, kaya naalala niya si Mateo. Mukhang naghihintay din siya ng balita mula sa date nito. Pagkatapos ng mahabang pilitan, naiaya rin ni Ana si Mateo para sa round 2 sa isang bar. Akala mo malakas uminom ang taga-isla, pero mahina pala ang tolerance ni Mateo. Nakita ito ni Ana, kaya nagkunwaring lasing siya para maalagan siya ni Mateo. Sa inuman talaga, hindi mo alam kung sino ang tupa at sino ang lobo. Sakto namang dumating si Maria sa bar dahil hindi pa tapos ang date ni Mateo. Nang makita niyang inaalalayan ni Mateo si Ana, hindi malaman kung bakit, lumapit siya sa kanila. Bigla namang sumulpot si Benjo at pinigilan siya. Nangako siya kay Mateo na ihahatid si Maria ng ligtas kaya nandun siya para paalisin si Maria. Mabuti na lang at may pumihil, dahil hindi rin maintindihan ni Maria ang gagawin niya sana. Kinabukasan, may nag-leak ng mga litrato ni Ana at Mateo mula sa date nila, naging viral ito online. Tuwang-tuwa si Mayor Guzman, tinawag si Marco para purihin. Kasabay nito, si Benjo ay pumunta sa opisina para mag-apply sa matchmaking program.
Pero siguro gusto lang niyang malaman kung bagay ba siya sa kasal. Dahil sa pagiging mabilis magsawa, gaya ng inaasahan, pinaalis din siya agad. Nang gabing iyon, nasa bahay si Mateo nang may kumatok. Si Inspector Reyes pala. Nakilala na nila kung sino ang nanira ng kotse kaya pumunta sila para ipaalam kay Mateo. Pagkakita pa lang sa litrato, agad na nakilala ni Mateo ang sospek, kahit pa nakamaskara ito. Nagmamadali siyang pumunta sa bahay ni Maria. Kasalukuyan namang nakatanggap si Maria ng isang kakaibang kahon. Pagbukas niya, puro lumang litrato ni Mateo at ng dati niyang kasintahan ang laman, may kasamang sulat na, "Umalis ka." Labis siyang natakot ngunit hindi alam ang gagawin. Habang papunta si Mateo, nakita niya ang sospek. Hinabol niya ito. Pagkatapos ng habulan sa mga kalye, nahuli rin niya ito. Tama ang hinala ni Mateo. Ang sospek ay ang nakababatang kapatid ng yumaong kasintahan niya. Mahal na mahal nito ang kanyang ate, kaya hindi niya matanggap na masaya na si Mateo at naghahanap ng iba. Nangako ka na hindi ka tatanggap ng iba. Bakit ka nagbago? Si Maria ang pinuntirya niya dahil ito ang naglabas kay Mateo mula sa isla, ginulo ang tahimik, kahit malungkot, na buhay nito. Sinabi ni Mateo na hindi niya kailanman nakalimutan ang ate nito, o mas tamang sabihin, hindi niya kayang kalimutan. Palagi niyang sinisisi ang sarili sa pagkamatay nito. Ang kapatid naman ay hindi galit kay Mateo, ayaw niya ring magdusa ito habang buhay. Ngunit hindi niya rin kayang makita itong masaya sa piling ng iba. Sakto namang dumating si Maria. Sinabi niya, bakit mo aalalahanin habang buhay ang isang masakit na alaala? May expiration date din ang sakit. Ang pagpapahirap sa sarili habang buhay ay hindi pagbibigay respeto sa nakaraang pag-ibig. Nang marinig ito, humagulgol ang binata na parang bata. Paglipat ng eksena, nagpasya pa rin si Maria na ipaayos ang lumang kotse imbes na bumili ng bago. Lahat ng bagay ay maaaring may expiration date, ngunit siya lang ang makakapagpasya kung kailan iyon. Bigla, habang nasa kotse sina Maria at Mateo, nakita nila ang dalawang pamangkin ni Mateo na kasama ng isang di kilalang lalaki. Walang pag-aalinlangan, bumaba si Mateo at hinabol sila. Pagod na pagod sa pagtakbo, natagpuan din niya ang dalawang bata. Ngunit pagdating niya, kumakain lang pala sila ng fishball na parang walang nangyari. Tinanong ni Mateo ang tungkol sa lalaki, ngunit umiwas ang dalawa. Medyo nainis si Mateo. Pinilit niya silang magsalita nang dumating si Maria. Nakitang galit si Mateo, dinala na lang muna ni Maria ang mga bata pa uwi. Hindi malinaw kung nag-aalala lang si Mateo sa mga pamangkin, o nakilala niya ang lalaking kasama nila. Kinabukasan, pumunta ulit si Maria sa isang blind date. Mabait naman ang lalaki, iyon lang ang masasabi tungkol sa kanya. Siyempre, walang nangyari sa date na iyon. Pagbalik sa opisina, ang marriage support team ay nahaharap sa napakaraming reklamo mula sa mga tao at aplikante. Lalong nagiging komplikado ang sitwasyon. Dahil sa hindi matagumpay na pagpapares. Biglang pumasok si Mayor Guzman, puno ng pag-asa. Inaasahan niyang magiging matagumpay ang tambalang Ana at Mateo para mapalakas ang kanyang kampanya. Pinaalala rin niya ang pangako kay Maria, kung magtatagumpay, ililipat siya ng pwesto. Ngunit mukhang mahirap itong mangyari, lalo na't nag-back out si Mateo sa date nila ni Ana kahapon para puntahan si Maria, kahit pa dahil lang sa pag-aalala. Matapos ang utos mula kay Mayor, agad na may isang local TV station na gustong interviewin sina Ana at Mateo. Medyo kinabahan si Maria dahil pangalawang beses pa lang nilang formal na magkikita. Ngunit pumayag agad si Ana, na parang gustong ipagsigawan sa buong mundo na si Mateo ay may nagmamay-ari na. Kasalukuyan, nakikipaglaro si Ana sa dalawang pamangkin ni Mateo habang nagluluto ito. Ngunit kung ano-anong mahihirap na tanong ang tinatanong niya tulad ng, nasaan ang mga magulang ninyo, na nagpabigat sa atmosphere. Para maibsan ang tensyon, tinawag na sila ni Mateo para kumain. Naghanda si Mateo ng masasarap na pagkain para kay Ana. Ngunit sinabi nito, sana tayong dalawa lang dito, na hindi malaman ng mga bata kung saan magtatago. Bago umuwi, pinaalala ni Ana kay Mateo ang tungkol sa interview. Para sa kanya,
isa itong formal na anunsyo ng kanilang relasyon. Ngunit medyo nailang pa rin si Mateo, sinabing pag-iisipan niya muna. Samantala, nakatanggap ang opisina ng anonymous tip na may tumanggap ng suhol sa grupo. Agad na tiningnan ni Marco ang bawat isa. Gusto niyang magtiwala, ngunit hindi niya pwedeng balewalain ang impormasyon. Dahil sa mga kaina-hinalang kilos ng empleyadong malapit ng mag-retire, hindi niya maiwasang magduda. Maya-maya, dumating ang direktor na gumawa ng dokumentaryo tungkol kay Mateo. Mukhang magkakilala sila ng matandang empleyado. Nang lumabas ito para sumagot ng tawag, agad na hinayla ni Marco si Maria para magtanong. Ngunit sa harap ni Maria, hindi niya maipakitang nagdududa siya sa kasamahan. Nagsimula na ang interview. Ngunit kasi simula pa lang kay Ana, tumunog ang telepono niya at kinailangan niyang umalis agad. Mukhang hindi madali ang pagiging chairwoman, laging abala. Dahil natigil ang shooting, bumalik na lang si Maria sa opisina. Nagkataon namang nakita niya ang computer screen ng matandang empleyado na may article tungkol sa mabilis na paghahanda para sa migration. Bago pa niya maintindihan, naalala niyang naiwan niya ang cellphone sa karinderya. Bumalik siya para kunin ito. Lingid sa kaalaman niya, sa ibang lugar, nakikipagtransaksyon si Ana sa kuya ni Mateo ang ama ng mga bata. Gusto niyang dalhin nito ang mga bata sa malayo, kapalit ng malaking sustento buwan-buwan. Hindi kaya kasabwat din ang matandang empleyado sa pag-aayos ng papeles para sa migration ng mga bata. Sakto namang nandoon si Maria. Kinwestiyon niya si Ana, bakit kailangan mong gawin to? Tumawa si Ana, Maria, huwag kang mabuhay sa ilusyon. Bumagsak ang kasal ninyo ni Marco dahil sa mga praktikal na problema. Ngayon, gusto kong magsimula ulit, kasama lang naming dalawa. Napaisip ng malalim si Maria sa sinabi nito. Nang gabing iyon, nanood siya ng balita tungkol sa mga naghihiwalay dahil sa pera at naalala ang sinabi ni Ana. Paano kaya nahanap ni Ana ang kuya ni Mateo? Naalala niya ang mga kaina-hinalang kilos ng matandang empleyado. Kinabukasan, may lihim na pinuntahan ang matandang empleyado. Sinundan siya ni Maria. Nagulat siya nang makita si Marco sinusundan din pala nito ang matandang empleyado. Sa paglingga-lingga, nawala na nila ito. Maya-maya, may nag-text kay Marco ng litrato ng opisina na may mensaheng, kurakot na marriage support team. Buwagin na yan. Agad niyang pinuntahan ang matandang empleyado, na may kausap sa telepono. Lumalabas na humihingi lang pala ito ng sponsorship mula sa isang malaking korporasyon para sa mga successful couples ng team. Ang kasal ay praktikal, paliwanag nito, gusto ko lang silang bigyan ng kaunting tulong sa pagsisimula nila. Nahiya sina Maria at Marco, humingi sila ng tawad sa pagdududa. Ngunit sino ang nagpadala ng anonymous threat? Samantala, pinatawag ni Mayor Guzman si Maria para purihin sa tagumpay ni na Tito Rick at Gina. Ipinakita niya ang pirmadong transfer order. Pwede ka nang mag-impake, sabi ng mayor. Tuwang-tuwa si Maria, nagpasalamat ng paulit-ulit. Sa wakas, dumating na ang araw na hinihintay niya. Sana maging masaya rin si Mateo. Nagsishoot sila ng dokumentaryo sa kainan ni Mateo nang biglang dumating si Ana. Wala ito sa plano. Kahit awkward, itinuloy pa rin ang shooting. Naisip ng direktor na kunan silang dalawang uminom ng magkasama. Dahil gin-abi na, gustong tawagan ni Mateo ang mga pamangkin pero hindi sila sumasagot. Sinabi ni Maria na siya na ang pupunta sa bahay para tingnan sila. Pagdating doon, nakita ni Maria ang isang sulat sa mesa, dadalhin ko na ang mga bata sa bagong lugar, para mabuhay ka na ng sarili mong buhay. Plano pala lahat ni Ana. Ang pagpunta niya sa kainan ay para ma-delay si Mateo at mabigyan ng pagkakataon ang kuya nito na kunin ang mga bata. Sa paliparan, inihahanda na ng iresponsableng ama na dalhin ang mga anak sa isang boarding school sa probinsya, hindi para alagaan kundi para mawala sa paningin niya. Mabuti na lang, dumating si Maria at nailigtas ang mga bata. Pagbalik sa kainan, lasing na si Mateo dahil kay Ana. Gustong iuwi agad ni Maria si Mateo. Hindi ka nakarapat-dapat sa kanya, sabi niya kay Ana. Nakatanggap din si Ana ng text mula sa kuya ni Mateo na palpak ang plano. Kahit alam niyang alam na ni Maria ang lahat,
Nagmatigas pa rin si Ana, lumalagpas ka na sa limitasyon mo bilang kawani. Tinangka niyang gamitin ang kapangyarihan niya para takutin si Maria, pero hindi natinag si Maria. Binalaan niya si Ana, ako lang dito ang nakakaalam ng lahat. Kung ayaw mong malaman ni Mateo, tumigil ka na bago pa ako magsalita. Iniwan ni Maria si Ana na tulala at iniuwi si Mateo. Matapos alagaan si Mateo at ang mga bata, nagising ang batang lalaki at bumulong, Ate Maria, huwag mong sabihin kay Tito ang nangyari ngayon, ha? Tumango si Maria at nangako. Kinaumagahan, nagtanong si Mateo kung anong nangyari pero hindi nagbigay ng detalye si Maria. Matapos siyang tulungang mahimasmasan at ibili ng almusal, pumasok na si Maria sa opisina. Abala ang lahat sa paghahanda ng promo para kina Ana at Mateo nang pumasok si Maria at sinabing, itigil lahat yan. Kinausap siya ni Marco ng sarilinan. Hindi pa rin alam ni Marco ang ginawa ng kapatid niya kaya sinisi niya si Maria, masyado ka ng padalos-dalos. Basta mo na lang pinatigil ang shooting at promo nang hindi kumukonsulta. Nagalit si Maria sa maling akala, anong klaseng leader ka na nagdududa sa desisyon ng miyembro mo? Medyo sablay din ang reasoning ni Maria dito. Dahil hindi makasagot, diretsahang tinanong ni Marco, may gusto ka ba, kay Mateo? Maya-maya, humarap sila sa mayor para sabihing hindi na pwedeng ituloy ang pagpapares kina Ana at Mateo. Pansamantalang mananatili si Maria sa team para humanap ng mas babagay kay Mateo. Ngunit nagbabala ang mayor, kung mabibigo ka ulit, hindi ko na matutupad ang pangako ko. Samantala, tinawagan ng kuya ni Mateo si Ana. Kahit palpak, gusto pa rin niyang mangikil ng pera, kundi ay isisiwalat niya ang totoo kay Mateo. Ang hindi niya alam, nahanap na siya ni Mateo. Naging mainitan ang usapan ng magkapatid. Sinisi ni Mateo ang kuya niya sa pag-abandona sa mga anak nito. Nagpaliwanag ito na dahil sa problema sa pera kaya sila naghiwalay ng asawa at iniwan ang mga anak, iniisip na magiging pabigat lang sila. Nagalit si Mateo. Ang pamilya ay dapat magkakasama sa hirap at ginhawa. Magkapatid sila pero magkaiba ng pananaw. Ngunit dahil sa usapang ito, nalaman ni Mateo na si Maria ang nagligtas sa mga pamangkin niya sa airport. Agad niyang pinuntahan si Maria para magpasalamat at humingi ng tawad dahil nadamay pa ito sa problema ng pamilya niya. Ngunit para kay Maria, bahagi lang iyon ng kanyang responsibilidad. Sinabi ni Mateo na kailangan niyang kausapin si Ana. Pagharap kay Ana, hindi siya sinisi ni Mateo. Isinauli niya ang perang ibinigay nito sa kuya niya at humingi ng paumanhin sa ginawa nito. Pero sa tingin ko, sabi ni Mateo, hindi talaga tayo bagay. Magkaiba ang pananaw natin at ang mundong ginagalawan natin. Malungkot na sumang-ayon si Ana, alam ko. Pero hindi mapigilan ng puso kung gustuhin ka. Tumingin siya kay Mateo, 30 taon tayong nabuhay sa magkaibang mundo. Masyado bang mabilis ang conclusion na hindi tayo bagay dahil lang sa ilang pagkikita? O, may iba ka na bang gusto? Hindi makasagot si Mateo sa tanong na iyon. Samantala, walang masyadong ginagawa ang team dahil naudlot ang kaso ni Ana at Mateo. Ang direktor na si Jose ay wala ring trabaho dahil nakansela ang promo. Naisipan ng team na isali na lang siya sa matchmaking program. Nakahanap sila ng posibleng kapares para kay Jose. Naganap ang date, ngunit sa buong usapan, puro tungkol sa magulang niya ang sinasabi ni Jose. Marahil masuner ang anak siya, pero hindi angkop sa isang date. Sa huli, sinabi ng babae na hindi sila bagay dahil pakiramdam niya ay nanay ni Jose ang pakakasalan niya, hindi si Jose. Niyaya pa siya ni Jose na makipagkita sa nanay niya sa susunod na date. Pati ang nanay niya ay napailing na lang sa paraan ng panliligaw ng anak. Sinabi niyang proud siya sa pagsisikap ng anak na humanap ng gusto ng ina, pero mas gusto niyang humanap ito ng magpapasaya sa sarili niya. Maya-maya, biglang dumating si Mateo sa opisina para kay Maria, gusto niyang baguhin ang profile niya. Gusto niyang malaman kung sino ba talaga ang taong babagay sa kanya. Bigla, sa labas, si Lily, kasamahan nila, ay biglang pumutok ang panubigan. Nataranta ang lahat. Agad siyang dinala ni na Mateo at Maria sa ospital, habang tinawagan naman ni Tito Rick ang asawa nito. Ligtas na naipanganak ang sanggol.
Dumating ang asawa ni Lily, naiyak sa tuwa. Pinaalala ni Maria na ipaalam sa magulang ni Lily, ngunit lumabas na itinakwil pala sila dahil tutol ang mga ito sa kasal nila at hindi pa alam na buntis si Lily. Pinayuhan pa rin sila ni Maria na sabihin. Nag-aalangan man, sinunod ng asawa ni Lily ang payo ni Maria. Kabaligtaran ng inaasahan, tuwang-tuwa ang mga magulang ni Lily nang malaman ang balita at agad na pumunta sa ospital. Niyakap nila ang manugang at nagpasalamat. Mukhang nagkaayos na sila. Masaya sina Mateo at Maria sa nasaksihan. Pag-uwi, tinawagan ni Maria ang kanyang nanay. Masaya silang nagkwentuhan. Napag-usapan ang pag-aasawa, ngunit hindi siya minadali ng ina. Ang gusto lang nito ay makahanap si Maria ng taong tunay niyang mamahalin at magiging masaya habang buhay. Kinabukasan, nag-uusap sina Marco at Ana sa coffee shop. Tinanong ni Marco kung ano ba talaga ang ginawa ni Ana kaya nagkaganon si Maria. Habang pinipilit niyang ipare si Ana kay Mateo, lalo lang siyang lumalayo kay Maria. Nang malaman ang buong katotohanan, hindi makapaniwala si Marco sa ginawa ng kapatid. Ngunit nalulungkot pa rin siya kapag nakikitang magkasama sina Maria at Mateo. Ano kayang ginagawa niya ngayon, bulong ni Marco. Weekend naman, siguro hindi sila magkasama. Sakto namang dumaan sina Maria at Mateo sa tapat ng coffee shop. Dahil gustong baguhin ni Mateo ang profile, naisip ni Maria na makakatulong ang pagbabasa ng libro. Habang nagbabasa, nasugatan ng papel si Mateo. Pati papel pala nakakasugat. Agad na kumuha ng band-aid si Maria at ginamo ito ng may pag-aalala. Nakita ito ni na Marco at Ana mula sa malayo. Naalala nila ang usapan nila. May gusto na nga ba si Mateo sa iba? May gusto ba si Maria kay Mateo? Ano ang nararamdaman niya? Si Mateo naman, tinamaan na talaga ng pana ni Cupido. Na-realize niyang si Maria pala talaga ang gusto niya noon pa man. Hindi niya mapigil ang mahiya. Tanong ng tanong si Maria tungkol sa libro, habang si Mateo ay nag-i-imagine na ng bahay at mga anak nila, sabay namumula. Para mabawasan ang awkwardness, niyaya siya ni Maria na kumain. Pero hindi na kaya ni Mateo na tumayo sa harap niya. Gumawa siya ng dahilan para makaalis agad, baka kung ano pa ang mangyari. Bago umalis, yumuko pa siya para atali ang sintas ng sapatos ni Maria na nakalas. Nakita ito ni Marco, gustong sumugod pero pinigilan ni Ana. Paglabas, hindi pa rin mapakali si Marco. Inalo siya ni Ana, baka galit lang talaga sa'yo si Maria kaya ganyan siya kay Mateo. Hindi dahil gusto nila ang isa't isa. Parang hindi naman nakatulong ang consolation na yun. Lalo lang nawalan ng ganang kumain si Marco. Kinabukasan, nanaginip din si Maria tungkol kay Mateo kaya na-late siya ng gising at nagmamadaling pumunta sa opisina. Hinihintay na siya ng lahat para sa meeting. Mukhang umaayos na ang team, 35 couples na ang successful at may unang magpapakasal na. Ngunit nag-aalala sila dahil abala sa pagpaplano ng kasal. Sakto namang dumating si Mayor. Gusto niyang ang team ang umasikaso sa lahat ng pangangailangan ng ikakasal na couple. Dahil wala pa silang talagang successful case hanggang sa dulo. Kinabahan si Maria. Pagkaalis ni Mayor, agad na ibinigay ni Marco kay Maria ang responsibilidad sa pag-oorganisa ng kasal. Tumanggi si Maria dahil gusto niyang mag-focus kay Mateo. Ngunit sinabi ni Marco na siya na ang hahawak kay Mateo. 2 beses ka nang nabigo sa kanya. Kailangan na ng pagbabago. Pinal na ang desisyon ni Marco. Paglipat ng eksena, si Tito Rick ay kailangang lumapit kay Ana para humingi ng sponsorship para sa kasal ng unang couple. Nalungkot si Ana dahil dapat sana ay siya ang unang ikakasal. Para pagaanin ang loob niya, nangako si Tito Rick na ipopromote niya si Ana at ang kumpanya nito, at sinabing malapit na ring matupad ang kasal niya. Dahil dito, pumayag si Ana na i-sponsor ang lahat ng muebles para sa couple. Samantala, nakikipag-meeting si Maria sa ikakasal na couple. Ngunit mukhang puro trabaho lang ang nasa isip nila, sagot dito, email doon. Iyon pala ang dahilan kaya sila nagpakasal dahil pareho silang sobrang abala sa trabaho, hindi na sila makapag-schedule ng date, kaya nagpasya silang diretso na lang sa kasal. Sa meeting, wala rin silang masyadong ambag, pinapili lang si Maria ng ilang design at umalis agad dahil busy.
Hindi malaman ni Maria kung ano ang sasabihin sa praktikal na couple na ito. Kinabukasan, natapos ni Maria ang report para sa kasal at ipinasa kay Marco. Nagulat si Tito Rick sa bilis niya. Parang nakahanda na dati pa. Totoo naman. Halos ito ang plano na ginawa niya para sa kasal sana nila ni Marco. Pagkatapos, pumunta siya sa reception venue para magpabok. Ngunit may isa pang pakiusap ang couple, tulungan silang pumili ng muebles. Nagkataon namang nakita niya si Mateo sa furniture store, bumibili ng bagong kama at unan para sa mga pamangkin. Nakiusap si Maria na samahan siya ni Mateo sa pagpili ng gamit para sa ikakasal. Hindi siya komportable na mag-isa sa mga ganitong lugar dahil naaalala niya ang nakaraan. Pagkatapos tumingin sa video call, pinakiusapan ng couple si Maria na isukat ang traje de boda. Dahil nandoon na rin si Mateo, pinakiusapan din siyang isukat ang suit. At ayun na nga, nagbihis silang parang totoong ikakasal. Natulala si Mateo sa ganda ni Maria. Bawal dapat magpa-picture sa loob, pero dahil bagay na bagay sila, pinayagan sila ng tindera. Nagkaroon sila ng unang picture na magkasama na naka-wedding attire. Sunod ang pagtingin ng bahay. May nagustuhan silang bahay at lupa na type ng lalaki. Pero mas gusto ng babae ang condominium. Hindi pa rin magkasundo ang dalawa. Pumunta si Maria sa kondo na gusto ng babae at may nakita siyang ibang couple na interesado rin. Agad na hinawakan ni Mateo ang kamay ni Maria at sumigaw, "Takbo!" Nagunahan sila papunta sa sales office. Nagkagit-gitan pa si Mateo at ang isang lalaki. Nauna sina Mateo at Maria. Sa sobrang tuwa, nagyakapan sila. Samantala, nagiinuman sina Ana at Marco. Kahit malungkot, sabi ni Marco, masaya na siya sa mga alaala nila ni Maria. Ganon din ang iniisip ni Ana tungkol kay Mateo. Nag-move on na sila. Sila na lang ulit ang magkakampi. Pagkatapos ihatid si Mateo, nagpasalamat si Maria sa tulong nito. Maswerte daw siyang nakita niya ito sa furniture store. Bigla niyang naisip, kaya siguro na naginip ako kaninang umaga. Pag-uwi, naalala niya ang mga sandali nila ni Mateo, pagpili ng gamit, tawanan, takbuhan, sumaya ang puso niya. Kinaumagahan, dumating na ang mga imbitasyon sa kasal. Ngunit may problema. Biglang dumating ang couple at sinabing, hindi na kami magpapakasal. Natigilan ang lahat. Okay na sana ang lahat hanggang sa nag-ampon ng aso ang lalaki mula sa animal shelter. Ayaw ng babae ng aso dahil sa balahibo at amoy. Pinakiusap ng lalaki sa kaibigan niya na alagaan muna ito, pero hindi pumayag dahil may bigla ang lakad. Tinanong ng lalaki kung pwede bang sa kanila muna ang aso, pero tumanggi ang babae at sinabing, ibalik mo na lang yan sa shelter. Iyon ang nagpatigil sa lahat. Pakiramdam ng lalaki ay hindi siya naiintindihan ng babae. Kailangan sa kasal ang pagkakaintindihan, pero wala sila nun. Isa na namang bigong kaso. Galit na galit si Mayor Guzman. Pinagalitan niya si Maria, lahat na lang ng hawakan mo, nasa Ira. Hindi ko na matutupad ang pangako ko sa'yo. Malungkot na umuwi si Maria at naglabas ng sama ng loob kay Mateo. Pinaghirapan nila ang kasal na iyon, tapos mauuwi lang sa wala dahil sa aso. Biglang hinawakan ni Maria ang kamay ni Mateo at sinabing, sisiguraduhin kung ikakasal ka. Aalagaan kita, Mateo. Nagulat si Mateo, namula, at hindi makapagsalita. Bigla niyang nasabi, gusto kita, Maria. Lalo siyang nahiya, akmang magpapaliwanag nang bigla siyang hinalikan ni Maria. Pagkatapos ng halik, si Maria naman ang hindi maintindihan ang sarili. Tumakbo siya pauwi, litong-lito. Kandidato si Mateo, hindi dapat sila magkaroon ng relasyon. Paano niya aalagaan ang iba kung sarili niya ay hindi pa niya maayos? Kinabukasan, dahil hindi sinasagot ni Maria ang text, tumawag si Mateo sa opisina para makipagkita. Pero nagpahiwatig muna siya tungkol sa pag-aayos ng profile, kasama si Marco. Kahit nag-aalangan, pumayag si Maria dahil trabaho lang naman. Maya-maya, dumating si Mateo para baguhin ang profile kasama si Marco. Gusto niya raw ng kapareha na may sense of humor at mukhang cute kahit natanggalan ng sintas.
At idinagdag pa niyang kahit gumuho pa ang mundo, aalagaan niya ito. Halatang si Maria ang tinutukoy niya, na ikinainis ni Marco. Sakto namang dumating si Maria. Namula siya pagkakita kay Mateo. Ngunit nang makita silang magkatabi ni Marco, naisip niya na kung maipapares si Mateo sa iba, mawawala ang lahat ng ito. Si Ana naman, nakatanggap ng heart mula sa isang dongsuk. Tumawag siya kay Maria para ipacheck ito. Ngunit walang record si Dongsuk. At ang matandang empleyado na naman ang may hawak ng kaso. Mukhang nagpabeya na naman ito. Para makabawi, nakiusap ang matanda kay Maria na samahan siya sa consultation kay Dongsuk. Pumayag naman si Maria. Samantala, habang nag-eehersisyo si Ana, narinig niya sa balita ang tungkol sa kriminal na nambibiktima ng mga babae sa madilim na eskinita. Dumating si Marco. Nag-usap sila. Na-realize na ni Ana na minsan, kailangan talagang mag-let go pagkatapos mong ibigay ang lahat. Pinayuhan niya rin si Marco na gawin iyon, saka ikinwento ang bago niyang kadate. Sa opisina, nabasa ni Maria ang binagong profile ni Mateo. Dati, laging umiiwas si Maria sa relasyon. Ngayon, gusto niyang sumugal. Agad siyang nag-drive papunta kay Mateo para umamin. Natouch si Mateo, niyakap ng mahigpit si Maria. Bigla namang dumating ang mga kamag-anak ni Mateo mula sa Pulong Paraiso at nakita silang dalawa. Nahiya sila pareho pero natawa na lang din. Kinabukasan, bumalik sa trabaho si Maria at ininterview si Dongsuk. Kakaiba ang pakiramdam niya dito, titig ito ng titig sa kanya. Gusto nito ng pribadong date kay Ana, pero bawal iyon. Kahit may duda si Maria at parang pamilyar ang mukha nito, nasa kay Ana pa rin ang desisyon. Nag-decide si Ana na bigyan ng chance si Dongsuk. Nagkita sila ulit, hindi kasing lakas ng kilig tulad kay Mateo, pero okay lang. Pumayag si Ana sa pangalawang date. Tuwang-tuwa si Tito Rick, akala tama ang kutob niya. Pauwi, narinig ulit ni Maria ang balita tungkol sa kriminal. Kinabukasan, nagmi-meeting ang team dahil dami ang hate comments. Ngunit si Maria ay nakatutok lang sa phone, naghihintay ng text ni Mateo. Napansin ito ni Gina, Ate Maria, may kadate ka na no? Iba na raw ang aura ni Maria. Pero kailangan nilang maging mas maingat. Sa kanilang date, nag-disguise sina Maria at Mateo para walang makakilala. Ngunit lalo lang silang nag-enjoy. Samantala, naghahanda na sina Ana at Dongsuk sa pangalawang date. Matagal nang naghihintay si Ana kaya tinawagan niya si Maria. Doon nalaman ni Maria na nagpalit pala sila ng lugar. At hindi niya alam kung paano, nakuha ni Dongsuk ang numero ni Ana. Nag-alala si Maria, pinuntahan niya si Ana para magmatsyag. Mukhang okay naman sila, gentleman pa si Dongsuk. Umalis na sina Maria at Mateo, hindi alam na nakita sila ni Dongsuk. Nang gabi, niyaya ni Dongsuk si Ana na kumain sa labas ng lungsod. Kinabahan si Ana kaya nag-send siya ng location kay Maria. Tapos na ang date ni na Mateo at Maria. Biglang sinabi ni Mateo na gusto niyang magplano para sa kanilang dalawa. Natigilan si Maria. Kailangan na niyang isipin ang buhay na may kasama. Kaya niya ba, pag-uwi, may iniwang sulat ang nanay ni Maria. Kwento niya, kahit mahirap ang simula nila ng tatay niya, nanatili silang magkasama. Sana raw, makahanap din si Maria ng taong makakasama niya habang buhay. Naiyak si Maria. Pagbukas ng phone, nakita niya ang location ni Ana. Tinawagan niya ito pero walang sumasagot. Pinainom hanggang malasing pala ni Dongsuk si Ana. Ngunit hindi niya ito ginalaw, kinuhanan lang ng litrato. Agad na pumunta sina Maria at Marco para sunduin si Ana. Nagsisisi si Maria na ipinaris niya sila. Pagdating doon, nagulat sila, nagpapanggap lang palang lasing si Ana. Binugbog niya si Dongsuk. Malakas uminom si Ana, gusto niya lang makita ang tunay na kulay nito. Binura ni Marco ang mga litrato at pinaalis si Dongsuk. Si Mateo naman, hindi makatulog kakaisip sa pagtakbo ni Maria. Kinabukasan, pagdating ni Maria sa opisina, puno ito ng mga poster na nagsasabing buwagin na ang team. Ang mga poster ni Mateo ay sinira rin. Natakot ang lahat, pati ang pag-asa kay Ana at Dongsuk ay nawala na.
Natunton ni Tito Rick ang IP address ng nagpo-post ng hate comments sa bahay ni Maria. Sinabi ni Marco na siya na ang bahala, huwag munang sabihin sa mayor. Lumapit si Maria kay Tito Rick, tinanong kung may nag-post mula sa IP ni Dongsuk. Pinagalitan siya nito sa pagdududa sa inosente. Biglang dumating ang assistant ni Mayor, pinapatawag sina Maria at Marco. Mukhang matalino ang salarin, pininturahan ang mga CCTV. Gusto ni Marco na ipapulis, pero sabi ni Mayor, hindi na kailangan dahil nandito na ang salarin. May nakapagbigay alam daw sa kanya na galing sa bahay ni Maria ang mga post. Inakusahan ni Mayor si Maria na siya ang may gawa dahil gusto niyang umalis at nabigo siya kay Mateo. Tinanong niya kung nasaan si Maria kahapon ng hapon, oras ng mga post. Hindi makasagot si Maria dahil kadate niya si Mateo. Wala na siyang kredibilidad. Tumayo si Marco, humingi ng isang araw para patunayan ni Maria ang sarili. Kung hindi, sa kanya lahat ang sisi. Bumalik sila sa opisina, nag-iimpake na ang iba. Wala nang naniniwala kay Maria. Kinausap siya ni Marco, gustong tumulong, pero ayaw pa ring sabihin ni Maria ang tungkol sa kanila ni Mateo. Naramdaman ni Marco na wala siyang magawa. Naisip ni Maria, baka hindi si Mateo ang pinoprotektahan niya, kundi ang sarili niya. Nalaman na ni Mateo ang nangyari. Naalala niya ang mga delivery van ng supermarket na may dashcam. Humingi siya ng tulong kay Ana, dahil may koneksyon ito sa supermarket. Pumayag si Ana dahil tinulungan siya ni Maria dati. Nang gabi, pinuntahan ni Mateo si Maria. Sinabi niyang hindi siya kailangang protektahan. Ano man ang mangyari, kakampi, panig, siya ni Maria. Napakasaya ni Maria, alam niyang tama ang pinili niya. Sa tulong ng dashcam, nakita nilang may suot na silver bracelet ang salarin. Naalala ni Maria na laging may suot na ganon si Dongsuk. Pinuntahan nila ito. Pagbukas ng pinto, si Mayor Guzman ang nandoon. Nabuking ang lahat. Si Dongsuk, ang anak ng Mayor, ang tunay na salarin. Galit siya sa mga babae dahil iniwan sila ng ina niya noon. Nagalit siya lalo nang pilitin siya ng ama na mag-asawa kaya niya ito ginawa. Alam pala ni Mayor na anak niya ang may gawa, pero itinuro niya si Maria. Ngayong nabisto na, nagpasya siyang mag-resign para pagbayaran ang kasalanan ng anak. Alam niyang masakit ito, pero si Dongsuk na lang ang natitirang pamilya niya, kaya anuman ang mangyari, poprotektahan niya ang kanyang kaisa-isang anak. Muling sumikat ang araw. Bumalik na sa normal ang lahat. Dahil naayos na ang mga gusot, hindi na nabuwag ang marriage support team. Ang ugali ng matandang empleyado kay Maria ay nagbago rin ng 180 degrees. Dati pinagdudahan niya ito, ngayon ay todo puri na siya at sinasabing noon pa man ay naniniwala na siya kay Maria. Hay, buhay! Nagpadala naman si Mateo ng isang espesyal na litrato kay Ana bilang pasasalamat. Nasa litrato si Dongsuk na may hawak na karatulang, "Patawad, Ana." Samantala, ibinigay ni Marco kay Maria ang sulat kamay ni Mateo. Ginawa niya ito bilang paghingi ng tawad sa mga nagawa niyang pagkakamali noon. Sa sulat, nagpasalamat si Mateo kay Maria sa lahat ng nagawa nito para sa kanya. Binago nito ang buhay niya. Ngunit pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya pa rin siyang bumalik sa kanyang tahanan sa Pulong Paraiso. Pagkatapos basahin ang sulat, hindi mapakali si Maria. Hindi niya pwedeng hayaan si Mateo na umalis ng ganoon lang. Agad siyang tumakbo para pigilan ito. Habang papunta sa pantalan, biglang tumawag ang kanyang nanay. Na-ospital daw ito at posibleng may kanser sa tiyan. Parang binagsakan ng langit at lupa si Maria. Umiyak siya ng umiyak, kalimutan na muna si Mateo, kailangan niyang puntahan ang kanyang ina. Agad siyang pumunta sa ospital. Sa pantalan naman, gusto ng mga pamangkin ni Mateo na tumawag kay Ate Maria para magpalem. Pinahiram sila ni Mateo ng cellphone. Narinig ni Mateo sa telepono na umiiyak si Maria. Nalaman niya ang nangyari sa ina nito. Hindi siya nagdalawang isip. Ipinagpaliban niya ang pag-alis at pinuntahan si Maria sa ospital. Salamat sa Diyos, pagkatapos ng mga pagsusuri, nalaman nilang hindi kanser ang sakit ng ina ni Maria. Ulcer lang dahil sa stress. Gumaan ang pakiramdam ni Maria.
Dahil sa pangyayaring ito, lalong na-realize ni Maria na si Mateo lang ang laging nandyan para sa kanya, ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at lakas. Hindi niya kayang mabuhay nang wala si Mateo sa tabi niya. Hindi pa tapos ang iniisip niya, sa mismong hallway ng ospital, hinayla ni Maria si Mateo at muli niya itong hinalikan. Mahiyain si Maria pero pagdating sa importante, siya ang unang kumikilos. Dahil pagkatapos noon, nang akmang hahalikan siya ulit ni Mateo, nahiya na naman siya at umiwas. Sakto namang dumating ang tatay ni Maria. Unang pagkikita pa lang nila ni Mateo, nagustuhan na niya agad ang binata dahil sa pagiging tapat at mapagkakatiwalaan nito. Nang makipagkamay siya kay Mateo, iyon na ang hudyat na tanggap na niya ito para sa kanyang anak. Lumipas ang panahon. Pagkatapos ng maraming kabiguan sa pag-ibig, si Ana ay ikinasal na rin sa isang lalaking ka-level niya na pinili ng kanyang mga magulang. Na-realize niyang mas madali siguro ang buhay kung kapareho niya ng estado ang mapapangasawa. Kabaligtaran naman ang nangyari kay Marco. Pinili niyang manatiling binata at masayahin. Pinatawad na siya ni Maria ngunit hindi na sila nagkabalikan. Hindi na siya gaanong nalungkot. Nag-focus siya sa trabaho at sariling kaligayahan. Ayaw na muna niyang isipin ang pag-aasawa, gusto niyang mas kilalanin pa ang sarili. Si Maria naman, bumalik sa isla kasama si Mateo. Masaya at payapa ang naging buhay nila doon. Ngunit dahil sa kabuhayan at dahil na-miss din niya ang trabaho sa San Isidro, bumalik siya sa lungsod paminsan-minsan, habang si Mateo ay nanatili sa isla para sa mga pamangkin at pangingisda. At ang Marriage Support Team. May bago silang miyembro, walang iba kundi si Mateo. Sumali siya para ibahagi ang kanyang karanasan at tumulong sa iba na makahanap ng pag-ibig. Pagkalipas ng ilang panahon, sa isang espesyal na TV program para sa anibersaryo ng Marriage Support Team, sa harap ng maraming tao, lumuhad si Mateo at nag-propose kay Maria. Umiiyak na sumagot ng oo, si Maria. Nagpakasal sila sa isang simple ngunit makabuluhang seremonya sa magandang isla ng Pulong Paraiso, at masayang namuhay ng panghabang buhay.